wala ka pang bakuna, matanda ka na, hindi ka na bakunahan ng MMR vaccine, baka hindi ka love ng mama mo. Hi everybody, I'm Doc Mengay. For today's vlog, I'm going to share with you about MMR vaccine. So ano ba yung MMR vaccine? Yung MMR vaccine ay bakuna laban sa tatlong sakit. Okay, yung una, measles o yung sa Tagalog tinatawag natin tigtas. Yung isa, mumps o yung tinatawag natin beke. Tapos ikatlo yung rubella o yung tinatawag natin mas kilala na German measles. Okay, start tayo. Okay, bakit mahalaga ang MMR vaccine? Yung kasing measles, mumps, rubella na mga sakit ay maaaring magkaroon ng mga komplikasyon. Okay? So, isa-isahin natin. Una yung tigdas. Ang tigdas ay maaaring magsanhi ng mataas na lagnat na maaaring magdulot ng convulsion dun sa bata. Tapos, maaari rin itong magdulot ng pagkasira ng utak at maaari rin itong magresulta ng pagkamatay. Okay, ang beke marami rin yan, pwede maging komplikasyon. Pwede itong humantong sa pagkabingi, pamamaga ng utak at spinal cord. Maaari rin ito magresulta ng pananakit at pamamaga ng bayag ng lalaki, pagkabaog at pagkamatay. Okay, ang rubella din, marami rin yung komplikasyon. Halimbawa, yung babaeng buntis, magkaroon sila ng German measles. Kawawa yung batang pinagbubuntis nila. Maaari itong ipanganak na may depekto. Pwede itong maging bingi, bulag, o kaya pwede rin sila magkaroon ng depekto sa utak at sa puso. Okay, pag-usapan naman natin ngayon yung MMR vaccine schedule. Kapag nag-isang taon na yung bata, pwede na siyang bakunahan ng MMR vaccine. Tapos may booster yun kapag nag 4 to 6 years of age siya. Ngayon, kung wala ka pang bakuna, matanda ka na, hindi ka na bakunahan ng MMR vaccine, baka hindi ka love ng mama mo, move on ka na lang, tapos magpabakuna ka na lang. So, kapag matanda ka na, ilang MMR vaccine ba yung kailangan mo? So, usually, isa lang naman talaga. Pero, sa mga pasyente ko kasi may mga nag-a-abroad, ang requirement sa kanila dalawa. So, yung 2 doses na yon at least 1 month apart. Okay, kapag naman ikaw ay nagpaplano ka magbuntis tapos hindi ka nga nabakunahan ng MMR vaccine nung bata ka, ang kailangan pagkabakuna sa'yo, hindi ka muna magbubuntis sa loob ng 4 na linggo or 1 month. Okay, so antayin muna natin siguro mag-effect yung vaccine bago ka magbuntis. Okay, paano ba binibigay yung MMR vaccine? Yung MMR vaccine, ini-inject yan sa braso, subcutaneously o kaya intramuscularly sa may muscle. Okay, again, lagi ako dito natatanong, ano ba yung mga side effect ng MMR vaccine? May side effect yung MMR vaccine. I mean, hindi naman sa lahat ng pasyente, pero yung iba kasi talaga nakakaramdam sila ng side effect. Yung mga side effect ng MMR vaccine, usually very mild lang, tapos pansamantala lang naman. Okay, usually itong mga side effect nito po pwedeng lumabas sa loob ng 2 linggo pagkabakuna ng MMR vaccine. Okay, isa sa side effect, ayan, makita nyo sa left side ko, yung pananakit ng braso kung saan in-inject yung bakuna. Kalawa, yung lagnat, pero usually low-grade fever lang naman. Tapos ikatlo, rashes, pero hindi naman na to kailangan inuman ng gamot dahil kusa itong mawawala. Ika-4, yung mabilis na pagkapagod. Okay, so hanggang dito na lang muna. If you like this video, don't forget to click the like button and subscribe to my YouTube channel. Bye-bye!